Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yun sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre nire-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi hindi naman po sa minamadali po namin sila. Pero ito po kasi yung nakasaad sa ating saligang batas. Naku, yan ang nga ba yung nakasaad eh. Nakasaad sa merong batas na kung saan dapat maglagay ng subsidiya sa PhilHealth, di nyo sinunod. Pagka convenient sa mga pagkakakitaan nyo ang batas, hindi nyo sinusunod. Ha? Pero pagka yan, para sa mga, mga political vendetta nyo, dapat sundin na saligang batas. Ganyan o kawalang yung mga congressman na yan, pambihira talaga si Jolly. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating constitution. Kung susundin natin yung batas, dapat dyan sa budget, ha? Dapat yung budget na yan talagang questionin sa Supreme Court. Kasi hindi nyo sinunod ang batas eh. Sinabi dapat merong subsidiya. Dapat pinakamataas sa Department of Education. Nasa saligang batas yun, ba't di nyo sinunod? Pero dito sa impeachment, gusto nyo sundan natin ganon. Yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po, kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand na kapag meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team, kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo, medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian yun po yung kukunin nyo, 2 and 3? Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt.
Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady. Ayan ka na naman eh. Ikaw talaga, oo. Kung yung mga pabaliko-baliko na lang ang bibig ang mga pinambabantaan, dapat huwag kayo masyadong masaktan. Tingnan nyo naman huyang panga na yan. Pambihira talaga itong si Joey. At saka Panalunin mo muna yung kandidatura mo kay Apple Nieto. Balita ko, kulelat ka daw. Meron ka pang nalalaman-laman na subpi na yung mga blank records dyan sa Office of the Vice President. Hindi ka pa naman nananalo. Meron na ho tayong nabalitaan. Di umano yung prosecutor panel ng prosecution panel ng impeachment isusubpi na daw yung mga dokumento dito sa Office of the Vice President. Manalo ho muna kayo sa 2025 election, huwag ho muna kayo masyadong apurado. Lahat na lang inaapura nyo. Gusto nyo congressman na kayo, senador pa kayo. sa Speaker of the House, ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay Talagang malakas ang ebidensya kung yung palang pag-i-impeach kay VP Sara diyan sa House of Representatives, di umano. 150 million kada pirma yung naipamudmud diyan. Di natin alam kung cash o proyekto 'yan o kung ano pa man o kung ayuda Pero di umano 150 million kada pirma diyan sa impeachment na 'yan. Talagang malakas ang ebidensya. Maglabas ka ba naman ng ganung kalaking halaga, di ba? Partida tinahabol ho nila, kini-question ho nila yung 125 million confidential fund, pero yung di umanong pinamigay diyan sa mga pumirma diyan sa impeachment na yan, 150 million kada isang pirma. ma-convict dito Walang po yan, sa, di ba? sa impeachment. Thank you po, sir. Thank you for the second question of the day. Let us acknowledge Kenneth Basilio from Business World. Well, hindi pa po kami nag-uusap tungkol dyan sa specific strategies. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nag-volunteer po na tumulong. So, sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So, aantayin po muna natin to at syempre, hihingan din natin sila ng kanilang mga opinion. Well, pag-uusapan pa po namin yan. But right now kasi nakatutok pa kami dito sa preparation. Dahil para po in the event na anytime bigla pong magpatawag ang Senado or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang amin pong kaso. Kala ko ba nga solido na yung kaso nyo? Ngayon nagkakala pa ho pala sila ng karagdagang ebidensya laban dito sa impeachment na to. Mga walang iya pala to. Ibig sabihin, hindi pala sufisyente yung mga ebidensya laban sa impeachment, pero pinirmahan pa rin ho ng mga congressman. Lumalabas na ho mismo sa bunganga ng mga isa sa mga promotor dyan sa impeachment na yan,
na hindi pa ganun kasupisyente yung mga ebidensya laban dito kay VP Sara, kaya naghahanda pa rin sila hanggang sa ngayon. Dapat po sana, ano yan, yung mga ebidensya, kumpleto na. Bago pinirmahan, talagang malakas ang ebidensya laban dito kay VP Sara. Ngayon, inahanap nyo pa. Malamang sa malamang, yung niyang inaakusahan nyo, gusto nyo, sila pa ang mag-provide ng ebidensya para sa inyo. Ganyan ho ka, walang yayang mga yan. Yung mga grupo na yan, itambalusos, kaya abang-abang lang ho kayo. Dito ho nyo makikita na talagang lahat ng ginagawa nila na yan, dito kay Vice President Sara Duterte, ano lamang ho, no? Yung mga gawa-gawang kaso, gawa-gawang mga inimbento ho ng mga aso ni Tamba para ma-impeach ho siya. Tuloy. Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin napag-uusapan yan eh. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa, kasi pag nilitis si Vice President Sara, tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she, or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number 2, disqualification from holding public office. Yun ho talaga ang pakay nila. Yun ho talaga ang target nila kasi si VP Sara ang magsisilbing tinik sa lalamunan nitong si Tambaluslos sa 2028 presidential election. Kaya kahit na anong mangyari, dapat perpetually disqualify itong si VP Sara sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan para hindi na makaporma sa 2028 presidential election. Yun ho talaga ang plano nitong mga walang yana to kay Vice President Sara Duterte. Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Okay po. Follow-up question na lang po. You met last Thursday po ba or Friday yung mga prosecutors po? Ano na lang po yung mga agenda po? Ano po yung napag-usapan doon? Well, unang-una, parang fellowship muna. Kita-kita, tapos Yan ang nga ba, pagka naririnig natin yung fellowship na yan. Alam niyo ba saan pinagplanuhan yung impeachment na ni VP Sara? Nung nag-fellowship po sila sa Malacanang. Diba? Nag-fellowship po sila, pinatawag po sila nitong si Marcos Jr. Siguro dyan sa fellowship nila na yan, namudmunda naman po sila ng limpak-limpak na salapi. Nag-usap-usap o sino ang hawak sa... Kasi siyempre, may mga division of... hindi pa insofar as yung impeachment complaint, division of work lang muna. Halimbawa, sino ang hawak sa admin, sino ang hawak muna sa PR, sa media, so forth and so on. So basically, parang yung pa lang muna. Tapos, paano yung magiging flow ng mga susunod namin mga meetings. So, tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po na, yan, kagaya nga po niyan, yung tinatanong po ninyo, like for example, paano pag nag-resign? So, ano ang stand natin?
So, siyempre pinag-uusapan. Although kasi yung mga abogado, pag nagkita-kita yan, iba-iba rin ang opinion eh. So, isang batas, pero iba-iba ng interpretation. So, siyempre lahat pinakikinggan muna namin at pinag-aaralan kung ano yung mga possible na mga legal issues na po pwede rin namin kaharapin. May private prosecutors na po ba? Isa po yan, napag-usapan po namin kasi marami mga nagvo-volunteer pero siguro sasalain muna namin ng maayos. And kay Kong Jude, napanood niyo po yung press conference ni Vice President Sara last Friday. Ano lang po yung reaction niyo doon sa mga sinabi niya doon sa press conference, undermining or downplaying the impeachment made by the House against her? Well, halata lang naman no na the press con was, for lack of a better word, it was staged to present na ang Vice Presidente ay hindi apektado sa mga issue ito. Pero the fact na ganun ang nangyari sa press con, klarong they're trying to divert the narrative and making sure that this is not affecting her in any way. Pero hindi naman ho ito issue kung hindi naman ito usapin na pwedeng Grabe, no? Tingnan niyo hutong sa video. No? Ano na lang ho talaga parang lumaki ho yung katawan niya, no? Grabe ho to. Ano pa lang yung physical appearance pa lang, makikita niyo na ho na napakakurakot nitong tao. ipasawang bahala na lang kasi ito po'y hindi lang usapin ng mga politiko. Katulad niya ng sinasabi ko. O kayo mga taga Visayas tsaka Mindanao, tingog party list, huwag niyo hong iboboto yan. Perwisyo ho yan sa bayan ng Pilipino. Yan isa ho yan sa mga aso ni Tamba. Yung si Jude Asidre, ano ho siya, isa ho siya sa mga representante ng tingog party list. Huwag niyo hong iboto yan tingog party list na yan. Wala hong mayaambag yan sa bayan ng Pilipino. Puro lang ho puro lang ho kakurakutan ng ginagawa ho nila dyan sa House of Representatives. Pagpapatayo ng napakaraming tawag dito, mga satellite offices, di ba? Ano lang ho yan, party list tapos nakikipag-partner sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makauna sa mga ayuda o kung ano mapakinabangan nila. Yan ho ang party list ni Tambaluslos. Yang tingog party list na yan. Kaya wag niyo hong iboto sa papalapit na eleksyon. Yung mga marami naman ho tayong mga party list na pwedeng pagpilian na suportado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wag niyo hong iboboto yung tingog party list na yan. Hindi to laban naming mga politiko na pro or anti sa kanila. Ito po'y usapin ng pananagutan sa bayan. And I think that should be the message na dapat sana sinagot ng pangalawang Pangulo. In all of these accusations, ano bang level of accountability niya bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa? Ano ba ang tugon niya dun sa mga ni-raise na mga accusations dun sa articles of impeachment? At hindi ho natin narinig yon. Pilit pong dinadownplay, pilit iniiwasan, pilit pinapakita na ito lamang ay isang sabi nga pang persecution dun sa kanila sa ating pangalawang Pangulo, which of course now that it has reached the impeachment it will soon reach the impeachment court, no? Hindi lang ito usapin ng politika, although this is as all they always Di lang daw ho usapin ng politika. Anong usapin yan? while this is there are clear political considerations in the process, considering that the impeachment court is made up of senators who are politicians. Remember, this is also a constitutional process, and the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty to hold ourselves accountable for our actions. Bakit din yung kinasuhan sa ombudsman? Kung gusto nyo pala accountability, yung merong kulong. Ayaan hong impeachment na yan, ano lang ho siya, perpetually disqualify sa paghawak ng pwesto sa pamahalaan at matatanggal siya sa kanyang pwesto. Yun lang ho, pero wala hong kulong yung impeachment na yan. Kaya kung hinahabol nyo accountability, wag dapat dyan, dapat sa ombudsman nyo kinasuhan.
Kinasuhan nyo ng plunder, graft and corruption, o kung ano pa man yung pwedeng ikaso kay VP. Pero yung ano na yan, yung impeachment, habol nyo lang talaga para hindi na siya makatakbo sa 2028 presidential election. Yun lang yun. Talagang si... Thank you, Dwight. Thank you. Oo. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Itanong ko lang po, ipapasubpin niyo raw po yung mga bank accounts ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil lang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y Bakit? Wala ba kayong ebidensya? Yan ang problema. Wala ho talaga silang ebidensya laban dito kay VP Sara. Which yan to ang mangyayari dyan sa impeachment trial na yan. Gagamitin ho nila ang impeachment court para makapag-gather ng evidence laban dito kay VP. Pero ngayon, wala hong sapat na ebidensya na meron hong dinispal kong pera itong si VP Sara. Ganyan hong kawalan yung mga congressman na yan. Hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial, nakikita na ho natin ang kahinaan ng kanilang kaso. Wala ho silang sapat na mga ebidensya. Anak ng tokwa, pambihira ka naman. At saka huwag ka muna sa pina. Panalunin mo muna yung kandidatura. dun sa SALN, Ano ba yan? sa issue po ng SALN. Go ahead. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po. Well, malaya hong mag-file ng cases ang ating etong petitioners natin, kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa petition nila. But kung ako ho ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate and also divert the attention ng ating mga taumbayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin ng kabilang kampo. Ang totoong issue ganito. Ganito ang totoong issue, tabachingsing makinig ka ha. Si Atty. Vic, Tatay Digong at itong si Congressman Ungab, linabas nila na kulang-kulang ang BICAM, pinirmahan at rinatipikahan dyan sa House of Representatives sa pamumuno ng amo mong baboy na kagaya mo. Yang si Tambaluslos. Yon ang unang issue. Tahimik ang impeachment. Wala ka nag-aakala na biglang mag-iingay naman yung impeachment na kasi patapos na yung 19th Congress, di ba? Nagsalita, nag-press con, nag-viral. Lahat ng tao pinag-uusapan, na-curious, ano ba yung BICAM, ano ba yung enroll bill, ano ba yung GAA, ano ba yung GAB na yan, ano ba yung NEP na yan, di ba? Pinag-uusapan natin yon. Lahat to nabubuksan ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano ang proseso ng paggawa ng budget taon-taon. Ngayon, nagsampa na ng petisyon sa Supreme Court itong si Atty. Vic, yang si Congressman Ungab, doon kayo nag-umpisang paingayin ulit ang impeachment. O ngayon, sino ang tawag dito? Sino ang gustong i-divert ang atensyon ng ating mga kababayan dito sa issue na unang pinalabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Congressman Ungab at itong si Atty. Vic Rodriguez. Sila ang unang nag-ingay sa budget. Huwag kang mema. Jude Asidre, magsisinungaling ka na lang. Grabe talagang ginagawa mong minatamis ang pagsisinungaling, Jude Asidre, no? Ginagawa niya na minatamis. Anak ng toka, kitang-kita na ho nating lahat. Na nauna yung issue ng budget na yan bago yung impeachment na yan. Matagal na yung impeachment na yan. Pero nung lumabas ang issue ng kulang-kulang na BICAM report, doon yung pinainit. Sinong gusto magtakip ng issue ngayong mga panahon na to? Yung kina Congressman Pantaleon Alvarez, Jimmy Bondoc, ano ho yun eh, kumbaga sa kanila yun.
Sa kanila yung mga paghahain na yun. Iba ho yun sa grupo ni Tatay Digong, yung kay na Attorney Biggs. Petition naman ho yun sa Supreme Court na i-declare unconstitutional yung 2025 budget. Pero yung kina Congressman Pantaleon Alvarez, pinapanagot nila yung mga merong makakating kamay na humawalang ya sa sambayan ng Pilipino dyan sa 2025 budget na yan. Magkaiba ho yun. Huwag nyo naman ho kaming lituin. At saka walang diversionary tactics. Pagpatuloy nyo lang yung impeachment na yan, pero kami magpupokus kami dyan sa palsipikadong budget na pinagpilitan ng amo mong bangag at yung pinsan niyang bangag. Ano pa? Meron pa bang tanong? Thank you, Billy. Ang Monday natin. Let us recognize Earl Tobias from IBC 13. Hello, sound. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press con niya, Anak ng toko, hindi tatawagan na lang pagka merong nangyari. Nagbilin na ito ng mga ano na to. Kayong sa media, fake news kayo puro kayo ka-fake newsan eh. Hindi tatawagan na lang pag merong nangyari. Nagbilin na kung sakaling may mangyari sa akin, gurgurin mo yung tatlong individual na yan. Nagbilin, iba ho yung tatawagan. Tanga ka na naman eh. Itong mga reporter na to, di natin malaman. Sa bagay, kumpleto bayad ng mga yan. Tanong ho nitong sila Jude, pinapatanong lang ho dyan sa mga reporter na yan. Pagbigyan na ho natin, kumikita rin sila dyan. publicly niya rin dininay. Does this set precedent na baka sa impeachment court, maraming mga pagdideny at pagpapasinungaling din si VP Sara, kung sakaling ganun yung maging dating, ano ang reaction muna natin sa ganun na behavior as of now? And how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot, ano? Naasahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi ho nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Yung naman, nanabaka na naman yan sa mga kasinungalingan mo, nag-uumpisa ka na naman eh. Iba ho yung nagbanta sa nagbilin. Iba yung nagbanta. Pagka si VP Sara, nagurgur, ngayon nagurgur tong tatlong bangag na to, di pa kulong nyo si VP Sara. Wala, siya yung may kasalanan dun eh, di ba? Di ba? Nagurgur siya. Ngayon, dapat magtago na tong tatlong bangag na to. Dahil hahanapin ho sila noong kausap ni VP Sara. Pero habang buhay si VP Sara, walang dapat ikatakot itong tatlo na to. Ngayon, kung meron mangyari kay VP Sara, dapat na hong matakot itong tatlong bangag na to. At kung sakaling merong magurgur, isa man dito sa tatlo na to, di ipakulong nyo si VP. Wala namang problema yun eh. Okay lang. Ikulong nyo. Hindi naman namin kayo aawatin. Kulong nyo si Vice President Sara Duterte. Kung sakaling merong mangyari dito sa tatlo na to, wala ho tayong problema doon. Pero habang buhay si VP Sara, wag ho kayong masyadong bangag. Ikaw naman, Jude Asidre, nakikijamin ka na rin sa kanila sa Malacanang, no? Then nakikijamin ka na rin. Pero sa tingin ko, binabanatan mo lang pagkain eh. Sabi siguro ni Tamba, okay, pakainin nyo lang yung si Jude, walang problema yan. Kahit makita tayong nagpupulburon yan walang problema, pakainin mo lang na rin niya si Jude Asidre, okay na yan. Linalantakan ho niya, puro pagkain, di ho yan nagpupulburon. Tingnan nyo na, taba-taba mo na, Brad. Maawa naman ho kayo sa mga nagugutom na Pilipino ngayong mga panahon na to. Kung ano mang isubo nyo sa mga bunganga nyo na yan, alalahanin nyo ho yung mga nagugutom na Pilipino, puro lamon ginagawa nyo kasi. Ang unang ginang at ang speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho, or Di ba sinupina na siya sa DOJ, sa NBI, di ba? Batiin nyo muna yung time matapos yung investigasyon ng NBI at DOJ. Kaugnay dyan sa pag-threat na yan, maging sa DOJ at NBI, hindi pa rin ho nila makita yung sinasabing pag-threat nitong si VP.
Kasi kung tinreten talaga niya itong mga tatlong individual na to, naku, meron ng kaso niya si Vice President Sara Duterte. Di ba? Ganun lang ho yun. Noong kay Tatay Digong, merong isang netizen ang nagsalita na kung sino man na makapagpagurgur kay Digong, kay Tatay Diggs, ganito ang amount na makukuha niya, kumbaga bibigyan niya. Anong nangyari doon sa mama na yun? Hinuli ho siya. Ngayon, itong si BP Sara, nagsalita siya ng ganon, kung meron ho siyang linabag, NBI, DOJ, mabilis pa sa alas 4, kinasuhan na ho yung si BP Sara. Ang tagal na ho noong mga pronouncement ni BP. Bakit wala pa rin ho siyang kaso kung talagang pinagbantaan niya itong si Marcos Jr. at yung tatay mong, diba, di natin malaman kung bangag o, diba? Wala pa rin ang kaso itong si Vice President Sara Duterte. Yun ang problema natin dito. Ordinaryong usapin ng isang nakaupong Vice Presidente ay magsasalita ng ganong paraan, sa ganong paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat. Maliwanag sa video at magmumukha kayong tanga sa impeachment trial na yan na walang ginawang pagbabanta itong si BP Sara. Siguro kung tatanggalin mo yung unang mga pronouncement niya, meron talagang pagbabanta. Kung ipipresentan yung ebidensya, yung sinabi ni BP Sara na nag-hire na ako ng ganito, na kung sakaling nag-hire na ako ng ganito, itutumba yung si ganito, si ganyan, at saka ito, itutumba niya yan. Kung yun lang ipipresenta nyo, yung parte lang ng video na yun, talagang panalo ang argumento nyo. Pero pagka pinanood ho natin yan ng dire-diretso, na kung magmumukha ho kayong tanga doon, sa bagay, sanay na ho pala kayo magmukhang tanga, no? Diyan sa mga hearing nga sa House of Representatives, yung mga resource person nyo, pinagtatawanan na lang kayo eh. Oh. Diyan sa impeachment, ibang usapan mo yun. Walang padwano doon. Di pwede yung mga aso doon. Di pwede. Ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't Pero yung ginagawa ho ninyong panluloko sa sambayan ng Pilipino, yung walang humpay na ayuda at walang direksyon na pamahalaan, hindi ho tayo napapahiya. Yung napag-iwanan ho tayo ng mga karatig bansa natin dahil incompetent ang mga leader natin, hindi ho tayo napapahiya. Yung pagbibigay ho natin kung ano mang gustuhin ng Amerika dito sa ating bansa, nagbumukhang aso ang ating bansa sa Amerika, hindi ho tayo napapahiya. Anak ng tokwa. Ngayon, di ko na alam kung anong nakakaya at sa hindi nakakaya dito sa mga sinasabi nitong mga politiko na to. Mga walang nga talaga itong mga ibang mundo. Kaya tingin ko naman, Hoy, isa lang mundo natin. Palibasa, meron kayo sariling mundo dyan sa House of Representatives. Anong ibang mundo? Ibang bansa ka mo. Tatanga-tanga ka na naman. Naging abogado ka pa kahit naman. na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kongs. Follow up na lang po. Just going back with how the Vice President, sa umpisa, she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend doon sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary. She is giving due courtesy. Talagang itong mga ano na to, sip-sip tong mga reporter na to, no? Sip-sip po sila dyan sa mga congressman na kaharap nila, no? Ito problema dyan sa mga mainstream media na yan, kaya nawawalan ho ng amor ang ating mga kababayan dito sa mga reporter na to. Pagkakaharap nila, yung mga nagpapalamon sa kanila, nagbibigay ng kung ano-ano sa kanila, ang huhusay ho nilang magtanong. Pero pagka kay Vice President Sara Duterte, bastos pa ho sila sa baboy, sa totoo lang. Kaya, ito. Papunta na ho talaga tayo doon sa sitwasyon na talagang ang mainstream media na to mawawala na sa sirkulasyon. Kahit na nasa social media sila, mas papaniwalaan ho talaga ang mga vlogger. Pagka pinagpatuloy ho nitong mga reporter na to, yung mga ganyang klaseng birada sa mga interview nila sa mga walang yang politiko kagaya nitong si Joe. Buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya, buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con, sabi niya rin, if given an option,
kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya a-attend, hindi siya haharap. So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay ni-require, pag na-require po siya ng impeachment court na humarap,